Salamat sa mapagpalang pagmamahal. Welcome to our 365-day devotion. Ako po sa Alexander Gomez from Batchpit. Ang topic pa tatalakayan natin ay saan tutungo ang spirito sa oras ng mismo ng kamatayan. Ngayon po ating pag-aaralan ito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8 at sampa natin ang ating puso't isip sa Panginoong salita ng Diyos. Sinasabi dito na, yes, we are of good courage and we would rather be away from the body and at home with the Lord. Or sa Tagalog, kaya't kami nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon. Teaching number 1. To depart from the body is to be with Christ. Pinapaliwanag sa verse na kapag kami sa mananampalataya ay namatay o niwalay sa kanyang pisikal na katawan, hindi ito katapusan kundi simula ng isang mas malapit na ugnayan kay Kristo. Ibig sabihin, ang kaluluwa ng isang tunay na mananampalataya ay direktang napupunta sa presensya ng Panginoon. Ito ay nagbibigay ng katiyakan at pag-asa sa mga Kristiyano na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Teaching number 2. People who die late in the intermediate state. Ang intermediate state ay tumutukoy sa pansamantalang kalagayan ng mga kaluluwang wala na sa katawan habang hinihintay ang muling pagkabuhay ng katawan. Pagamat ang kanilang mga katawan ay nasa lupa, ang kanilang kaluluwa ay kasama ng Kristo. Ito ay pansamantala lamang hanggang sa muling makapagbabalik ng Jesus kung kailan lubuhan ang muli ang lahat. Teaching number 3. Believers must live in the light of eternity with God. Ang buhay sa mundo ay pansamantala. Dahil dito, ang layunin ng bawat Kristiyano ay mamuhay para sa walang hanggan at hindi para lamang sa makamundong bagay. Ang kaalaman na tayo ay may buhay na walang hanggan ni Kristo ay dapat magbago sa ang ating pananaw sa pamumuhay, maging mas makadiyos, makabuluhan at may gayon. Application number 1. Use your remaining time on earth to serve God. Ang bawat araw ay oportunidad upang makapaglingkod. Hindi natin hawak ang Diyos o hindi natin hawak ang oras ng ating kamatayan. Kaya't habang hininga pa tayo, dapat gamitin ito na maparangalan ang Diyos sa ating trabaho, pamilya, simbahan, maging sa simpleng pakikitungo sa kapwa. Application number 2. Reach out to your family members in Christ. Kung alam natin ang katotohanan tungkol sa kamatayan at buhay na walang hanggan, dapat itong maudyok sa atin na ibahagi ang mabuting balita sa ating mga mahal sa buhay. Hindi natin nais na sila mawala nang hindi nakikilala sa Kristo. Dapat tayo maging instrumento ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Application number 3. Face death with courage and excitement. Ang tunay na Kristiyano ay hindi natatakot sa kamatayan. Sa halip, may pananabik tayo alam niya makakasama na niya sa Kristo. Pagamat natural ang lungkot, mayroon tayong kapayapaan sa puso dahil alam natin may mas mabuting tahanan tayong pupuntahan. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.